Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang mga bigating laban, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So katulad nga po sa inaasahan ng karamihan, ay tinalo lang ng walang kahirap-hirap ng Japanese monster na Oya Inoue ang pambato ng Emperor Promotions na si Alan David Picasso. Lumaban naman sana ng buong tapang ang Meksikano, kung saan nagpakita ito ng puso gawa ng sinalo niya lahat ng pinakamalalakas na patama ni Inoue nang hindi siya bumabagsak. Pero hindi nga po ito naging sapat dahil maliwanag na wala talaga siya sa level ng binansagang halimaw ng Japan. Ganun pa man ay bata pa naman si Picasso, kaya malayo pa ang mararating niya basta manatili lang siyang disiplinado. Habang sa laban naman ni Junto Nakatani, ay talagang nasubukan ito ng husto sa unang sampa niya sa 122-pound super bantamweight division. Ito po ay dahil binugbog siya ng matibay na Meksikanong si Sebastian Hernandez sa second half ng kanilang laban, na siyang dahilan kung bakit sumarado na ang kanang mata niya. Pero sa kabila nga po ng kumbinsido ang karamihang analis na sapat na ang ginawa ni Hernandez upang makuha ang panalo, ay laking gulat nga po ng lahat nang makuha pa din na Nakatani ang panalo via unanimous decision sa score na 115-113 at 118-110. Samantala, matapos nga po ng napaka-impresibong panalo via second round knockout ng ating pambato na si undefeated OPBF Bantamweight Champion Kenneth Louver kanina sa bansang Japan, ay sinabi nito na ang target niya daw ngayon makalaban ay ang current undefeated WBA Bantamweight Champion Seiya Tsutsumi. Hindi po ito malabong maikasa lalo pat inaasikaso na ni Koki Kameda ang mga bagay-bagay para mapalaban na sa isang world title fight si Louver sa lalong madaling panahon. Pero syempre kung sakaling makatapat niya si Tsutsumi, ay hindi po talaga ito magiging madaling hamon para sa kanya. Lalo pat kakatapos palang talunin ni Tsutsumi ang Pinoy boxing legend na si Nonito Donaire Jr. nitong nakalipas na linggo lamang. Ganun pa man ay pagkakataon din po ito ni Louver upang maipagiganti si Donaire, kaya sana talaga ay maikasa na ang sagupaan nila. Sa kabilang banda naman mga idol ay sinabi naman nga po ng Matchroom Boxing promoter Eddie Hearn na bagamat magbabalik na ang light heavyweight king Dimitri Bivol sa ibabaw ng lona sa buwan ng Marso, matapos nitong magpa-opera ng kanyang back injury nitong nakalipas na buwan ng Agosto lamang, ay direkta pong ibinunyag ni Hearn na hindi muna lalaban si Bivol kay Arthur Beterbiev para sa isang trilogy fight. At bagkus gagawin daw muna nito ang kanyang mga obligasyon na depensahan ang kanyang mga pinanghahawakan na titulo kontra sa mga mandatory challenger niya sa iba't ibang major sanctioning bodies. Dahil po sa pahayag na ito ni Eddie Hearn ay paniguradong madidismaya ng husto si Beterbiev, lalo pat nangangati na itong makipaglaban kay Bivol. Kung atin pong matatandaan ay sinabi na ni Beterbiev dati pa na parang ginugulangan daw siya ni Bivol dahil inaantay pa siya nitong tumanda ng husto bago siya ulit nito labanan. Hindi daw ito patas para sa kanya dahil may edad na siyang 40 anyos. Bukod dyan ay noong talunin niya daw si Bivol sa una nilang pagtutuos, ay agad niya umano itong pinagbigyan ng rematch 4 na buwan lamang ang makalipas. Pero ngayon umano na nanalo ito, ay mukhang ayaw na siyang labanan ulit. Kaya naman kayo na lang po humusga dyan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga